Praise the Lord. Amen? Amen po. Napakaganda ng panahon, napakaganda ng lugar natin. And I pray na itong gabi na to, para ibigay mo yung oras mo. I pray that you will listen to God's word sa kung paano kanya kakausapin. And before po tayo mag-start, let's pray. Lord, maraming salamat, Lord, sa gabi na to, Lord. Lord, please give me your wisdom, Lord. Shower me with the Holy Spirit, Lord. As I speak, Lord, ikaw lang ang maririnig nila, Lord. And I pray na lahat ng puso at isip ng mga tao dito ay bumukas sa salita mo. Lord, ikaw lang makakapagligtas sa amin, Lord. Ikaw lang ang tanging daan. Ikaw lang ang buhay, ikaw lang ang katotohanan. Lord, I pray na maintindihan namin lahat ang sasabihin mo maging ako. Lord, gamitin mo po ako at ikaw ang marinig ng bawat isa. Thank you so much, Lord. Cover me with your precious blood. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. So magiging straight to the point po ako. Wala po tayong ibang kailangan kundi si Jesus Christ sa buhay natin. Amen. Na-experience ko po yung buhay na wala sa Panginoon. Alam niyo po, akala ko okay. Akala ko masaya. Daming pera, daming pinupuntahan. Pero at the end of the day, lagi kang magulo. You can smile in front of the camera, nakangiti ka. Pero ang totoo, pag mag-isa ka na, nakasimangot ka na. Umiiyak ka na, hindi mo na alam gagawin mo. It's because you don't have a personal relationship with the Lord. Ngayong gabi po na to, gusto ko pong sabihin sa inyo that without Jesus Christ, wala po kayong pupuntahan. Kahit saan yung sulok na ito kayo pong pasok, yung hanapin natin, kahit po sino yung koneksyon na maging koneksyon natin, wala pong pupuntahan yun. There will be no peace without God. Amen. And I pray pati po yung mga kabataan dito, alam ko excited po kayo pero dito po muna tayo mag-focus sa sasabihin ng Panginoon sa atin. So I was asking, sabi ko, Lord, bakit mo ko dinala dito? Niyaya po nila ako, the invitation I think last November, hindi po agad ako umuo kasi nagpipray ako kay Lord. Sabi ko, Lord, importante galing sa iyo yung invitasyon. Importante ikaw magsabi sa akin. And then, nung mga nakaraan lang po, few weeks ago, ako umuo. And I do believe this night is for the Lord. Pinahintulutan niya itong event na to. Maganda yung panahon, ang ganda ng lugar natin. And this is an event of the Lord. Hindi po ito event ng kahit na sino man. Ito ay galing sa Panginoon. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Amen. Naniniwala po ba kayo na nagpunta kayo dito hindi dahil sa tatay mo, kaibigan mo na nagbitbit sa'yo dito, nandito ka dahil tinawag ka ng Panginoon? Amen. You are here because God called you. You are here because you have to listen to God's word. Andito ka dahil binigyan ka niya ng pagkakataon ligtas sa kung saan man yung kinalalagyan mo ngayon. Amen. Because He is the only way, the truth, and Life. the life. Amen. So before po ako mag-start, gusto ko pong ikwento sa inyo. I'm gonna start with Mark chapter 4 verse 35. Ito po yung pinakalma ni Jesus, yung storm. So sabi dito, as evening came, Jesus said to His disciples, let's cross the other side of the lake. Tumawid tayo sa kabila, sakay tayo ng bangka. So they took Jesus in the boat and started out leaving the crowds behind. Marami pong tao, parang gayon. Ngayong gabi na to. Pero kinakailangan nilang tumawid at may mga sumunod sa kanila. At habang nasa gitna sila, but soon, a fierce storm came up. Mayroong bagyo, matinding bagyo, ang biglang tumama sa kanila. High waves were breaking into the boat and it began to fill the water. It began to fill with water. Na-imagine niyo po, ikaw yung nasa bangka, tapos nasa kalagitnaan ka ng dagat, tapos bumagyo, tapos papasok na yung tubig sa loob. Ano kaya ang mararamdaman mo? What kind of fear yung may isip mo? Pwedeng katapusan ko na. And Jesus was sleeping at the back of the boat. Tapos makikita nila si Jesus, tulog lang sa likod. Pahingang-pahinga, nagre-relax. With his head on a cushion. The disciples woke him up shouting, Teacher, don't you care that we're going to drown? Hindi mo ba naisip na pwede tayo malunod? Tinanong nila si Jesus. When Jesus woke up, He rebuked the wind and said to the waves, Silence, be still. Kinausap niya yung hangin, yung bagyo. Be still, tumigil ka, and it stopped. The wind stopped, and there was a great calm. Then He asked them, Why are you afraid? Do you still have no faith? Noong mga panahon po na to, almost 1 year na po sila magkakasama ng disciples. Ito yung mga panahon na naka-experience na yung disciples ng different kinds of miracles. Pero mostly, pagpapagaling, healing. Ito yung first time na disciples ma-experience sila na pinatigil ng Panginoon yung bagyo. Kaya takang-taka sila.
And God is actually asking you right now, why are you afraid? Ba't ka takot? Ba't ka natatakot ngayon? Anong iniisip mo? Do you still have no faith? Di mo pa rin ba ako kilala? Up until now? Can't you still understand that without me, you can do nothing? Can't you still understand that without me, wala kang pupuntahan? Can't you still understand na wala sa trabaho mo yung solusyon? Can't you still understand na wala sa pamilya mo yung solusyon? Nasa akin yung solusyon. You try to fix things based on your own understanding. Dumidiskarte ka, kaliwa, kanan. It doesn't matter kung saan tayo mapunta, kung meron tayong pinag-aralan, may natapos tayo, may naabot tayo, it doesn't matter. Pag dumating yung bagyo, katulad ng pinagdaanan ng disciples na ito, hahanapin mo ang Panginoon. Amen? Amen. And I'm telling you, the Lord sent you here. Dinala ka niya dito because you have to hear this. This is the night where He wants you to surrender to Him. This is the night where He wants you na sumuko sa Panginoon. Straight to the point. This is the night. Ito yung gabi na yon. Na hindi ka pumunta dito para lang umiyak. Hindi ka pumunta dito para lang makipagkantahan. Hindi ka pumunta dito para lang itaas yung kamay mo. You came here to surrender. You came here to give your life to Jesus. And kung hindi niyo po naiintindihan yon, I pray that one day you will. Pero ito yung gabi na binigay sa ng Panginoon. The disciples were absolutely terrified. Natakot sila. Ba't sila natakot? Who is this man? Sabi nila, sino ba tong tao na to? Just imagine, 1 taon na rin nakasama si Jesus. Almost. Ang dami niyang ginawa na nakita nilang pagpapagaling. Pero nagtataka pa rin sila. Who is this man? Like you. Nagtataka pa rin kayo. Ang dami ng ginawa ng Panginoon sa buhay mo, pero kapag merong matinding bagyo na dumating, nagtataka ka pa rin kung kaya niya pa rin ba yun. Nagtataka ka pa rin kung Lord, kaya mo pa rin ba to? Katulad po ng ginawa mo nakaraan, nagawa mo, ngayon ba magagawa mo pa rin? And sometimes out of fear, we decide. Sometimes out of fear, gumagalaw tayo, nagdidesisyon tayo. Lord, dito ka muna sa tabi. Kaya ko to. Diskarte ko to. Tingin ko hindi mo to kaya. Ako kaya ko to. May naisip akong solusyon. Ang tagal mo sumagot, Lord. Ako nagagawa ng paraan. And these are the disciples. Hindi nila alam. Nagtataka sila na yung pagpapagaling ni Jesus Christ dun sa mga tao is just the same voice that He used to rebuke the wind, the storm. It's going to be the same voice para malaman mo na without Him, you are nothing. Wala tayong ibang itataas po dito kundi ang ating Panginoon, the Lord Jesus Christ. And I feel so blessed to stand in front of you. And marirealize niyo po, itong mga kasama ni Jesus Christ, fishermen, ibig sabihin, expert sila sa dagat. Ibig sabihin, alam nila yung galawan sa bangka. Ibig sabihin, ang dami nilang experience doon na kapag merong bagyo, meron sila agad solusyon. Like you, marami kayong experiences in life. Marami kayong natutunan. Marami kayong nalagpasan. Kaya kapag merong bagyong matindi, alam nyo gagawin nyo. Hindi, naranasan ko na yun. Based on my experience, ganito, ganyan. But there will be this kind of storm na kahit anong gawin mo, hindi mo siya malulusutan. And they were professionals who knew the lake well. And this fear, yung takot na nakita sa kanila, it shows that the situation is humanly hopeless. It's hopeless. If you will try to fix things based on your own understanding, at mahilig po tayo dyan, ibig ko po sabihin, if susubukan mo lagpasan yung problema mo, based sa nalalaman mo, babagsak ka. Wala kang pupuntahan. Wala kang pupuntahan. Naranasan ko yun. Sabi ko, Lord, ginawa ko lahat ng kaya kong gawin. I met different people, big people. I went different places. Nakipag-meeting ako, paulit-ulit. Pero dumating sa point, sabi ko, Lord, ginawa ko na yung lahat ng pwede kong gawin. At the end of the day, balik pa rin ako sa dati. Na-experience niyo po ba yun? Na-experience niyo po ba yung ginawa niyo yung lahat, pero balik ka pa rin sa dati? Na-experience mo ba yung ginawa mo yung lahat, pero parang paikot-ikot ka lang, wala nangyayari? Sometimes it feels good, minsan maganda, pero pag bumagsak, sobrang sakit. Because there's no peace. At yung peace na yun, available lang sa Panginoon. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Yes, you better believe it. It's the Lord Jesus Christ. Siya lang ang talagang makakapagpagaling sa atin. And, just imagine po, nawasak yung bangka. What a tragedy.
Grabe yung mangyayari doon. Kung nawasak yung bangga at the middle, like what I said, alam niyo na yung magiging resulta. Kahit tayo po'y mapunta doon, alam mo na yung may isip mo. But there's one thing na mas nakakatakot pa doon. Ayun ay yung pagkawasak ng kaluluwa ng isang tao. Pag nawasak ang kaluluwa mo, diretso ka na impyerno. We don't have to sugarcoat this one. Diretso lang. Impyerno o langit lang tayo. Mamimili ka lang. And you have a choice tonight. Binigyan ka ni Lord. Jesus said in Mark 8 verse 36, "For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul?" Sabi ni Jesus, kinumpara ni Jesus yung kaluluwa mo sa kahit anong bagay sa mundo. Kinumpara ni Jesus yung kaluluwa mo sa kahit anong pera pinagsama-sama sa mundo. Kahit anong lupain, kahit anong possessions, kahit anong posisyon, kahit anong trabaho. Pinagkumpara ni Lord yung kaluluwa mo dun sa mga bagay na at sabi niya, I want you. It's you that I want. Yung kaluluwa mo gusto ko dalhin sa langit. Hindi ito tungkol sa kung anong nabili mo, na-accumulate mo. Hindi ito tungkol sa kung anong naipon mo. Hindi ito tungkol sa kung anong natapos mo. What shall it profit a man? If nakuha mo nga yung buong mundo pero nasira naman yung kaluluwa mo, and that's so scary. And kung hindi ka natatakot doon, I pray na bumukas yung isip at puso mo dun sa bagay na yun. Jesus wants you to be in heaven one day. Jesus compared your soul to the world. Your soul is the part of you that lives forever. Alam mo ba yun? Na yung kaluluwa niyo po is a part of you that will live forever. It just depends where you will spend eternity. In hell or in heaven. At minsan nahihirapan nyo iba pag-usapan tong topic na to because all they want to talk about is love, love, love. Something na masarap sa tenga, something na masarap. Alam mo yun? Pag pinakinggan mo parang uminom ka lang ng gamot na nagpakalma sa'yo, pero hindi ka talaga nag-transform. Jesus wants transformation, and it only starts if you fear the Lord. Matakot tayo sa Panginoon. He is the only one who is in control. He is the only one na dapat mayroong authority sa buhay ng bawat isa. It's not you, it's not your mother, it's not your wife, it's Him. He has the full authority over your life. At pag hindi mo binigay yung authority na yun sa Kanya, pag inangkin mo yun, hindi, ako yung master ko sarili ko. Susunod ko anong gusto ko. Alam ko ginagawa ko. Sometimes ganyan tayo magdahilan. You claim that you have the authority over your life, kaya ang gulo-gulo. Kahit sa mata ng iba, para ang ganda, at the end of the day, laging magulo. Ikaw lang naman nakakaalam nun, tsaka si Lord. You hide those pains na hindi nakikita ng iba. You want to show up strong? Gusto mo magbuka ka malakas, but deep inside, wasak. Because you do not have the Lord. And when you're with the Lord, hindi ibig sabihin, wala ko tayong problema. You have problems. Pero haharapin mo yun kasama ang Panginoon. Kaya kahit may problema, mas malaki yung Panginoon mo. At kung ano mang problema yung naharap mo, lumiliit yun. Amen. It fades away. Because you trust the Lord. Sino po sa atin na nagtitiwala sa Panginoon ng buong buhay nila? Amen. Praise the Lord. It's your soul that will live forever. Jesus said, the highway to hell is broad. Yung daan daw papunta sa impyerno, malaki. At marami nakakahanap dito. Marami ang dumadaan dito kasi masarap, masaya at madaling puntahan. But the gate to heaven is narrow. Makitid. At ang sabi dito, konti lang daw ang makakahanap nito. And I pray na isa kayo sa konti na yun. I pray na isa kayo dun sa makakahanap nung daan na yon. And it's hard. Alam niyo ba bakit mahirap? Because we have our own personal desires. And for as long as you cannot let go of those personal desires na ikaw lang yung may gusto, pero hindi gusto ng Panginoon para sa'yo, lagi kang babalik ng babalik dun sa malaking daan papuntang impyerno. Ang sakit po pakinggan, no? Pero that's the Word of God. That's the Word of God. It's either you go to heaven or you go to hell. It's either I go to heaven or I go to hell.
And it's a continuous decision that you have to decide. Jesus, I'm gonna follow you. Kinita po natin kanina yun. I'm gonna follow Jesus. Hindi po yun pwedeng ngayon, I follow Jesus, tomorrow hindi. It's a continuous decision. Pag nag-decision ka, araw-araw, Lord, I will follow you. Every second of your life, Lord, I will follow you. Every hour of your life, Lord, I will follow you. Lord, susundan kita. Kapag makakapagsalita ka na ng pangit, Lord, teach me. Kapag makakapagsalita ka na ng hindi maganda, Lord, turuan mo ko. Kapag may gagawin ka na hindi maganda kasi inis na inis ka, Lord, tulungan mo ko. It's a hard decision to make. And most of us, we fail. Because we are very emotional, and when those emotions kick in, lumalayo tayo sa Panginoon. So praise the Lord po. I do believe na intindihan po ng lahat ko. I do believe na in Jesus' name. Praise God. May bang mic? So ito pong mensahe na to, it doesn't matter who you are. Kung mayaman ka o mahirap ka. Kung bata ka, matanda ka, kung babae o lalaki. It doesn't matter who you are. Lahat to ay para sa ating lahat. Because God loves us so much that He died for you, that He wants to save you. Gusto ko niya iligtas. Gusto ko niya makasama. Ang tanong, gusto mo ba siya makasama? That's a question. And after this event, everybody will have a chance to receive Jesus Christ in their lives. Magkakaroon ka ng pagkakataon tanggapin ng Panginoon, but it's going to be your choice. Hindi ka pipilitin dito. It's your choice. Coach, pa, ganun kabilis yun? Well, if tanggapin mo ng totoo, magiging ganun kabilis yun. If tanggapin mo ng totoo ang Panginoon, anytime, in one snap, yun, hindi yun magtatagal. Pero kung hindi mo talaga sinototoo, sinasabi mo lang tinatanggap mo sa labi, pero hindi sa puso, paulit-ulit kang malilito. And ngayong gabi na to, you have that chance. So nung tumawid po, si Jesus, dumating na sila sa kabilang pupuntahan nila, the region of Gerasenes. Itong region of Gerasenes po na to is lugar mostly nakatira dito, Gentiles. Sa mga hindi po nakakalam, ang Gentiles po ay Hentil. Hentil, basta hindi ka Hudyo, considered Gentile ka. Tayo po ay Gentile, hindi po tayo Hudyo. And ito po yung mga nakatira doon. When Jesus climbed up the boat, lumabas na siya doon sa bangka. Merong pumunta sa kanya. Ang pumunta sa kanya is a man with an evil spirit, possessed man. Okay, nasapian po siya ng masamang espiritu. This man lived in the burial caves and could no longer restrain. Hindi na siya maawat, sobrang lakas niya. Doon siya nakatira sa malayong mag-isa. Even with a chain. Whenever he was put into chain, as he often was, he snapped the chains. Ganun siya kalakas. So kahit yan ng kadena yung kamay niya, kahit lagyan ng kadena yung kamay niya, nababasag niya, nasisira niya. And wala nang may kayang umawat sa kanya. Day and night, gabi, araw, he wandered among the burial caves, sa mga kuweba. Doon siya sumisigaw. Doon niya hinihiwa yung sarili niya. Doon niya sinusukatan yung sarili niya. And those are the nights na I do believe you also experience. We also experience na kapag mag-isa ka na lang, you just cry. Na kapag mag-isa ka na lang, you just don't know what to say. Tears fall down. And yun yung mga pagkakataon na nagiging vulnerable ka, inaamin mo. And that actually is one of the greatest blessings. Sino po dito yung may problema ngayon? Amen. Meron po kayong problema? Amen. Sino po dito yung may mabigat na problema? Amen. As in, mabigat po ba yan? Hanggat bumibigat po yung problema mo, gusto ko sabihin sa iyo, you are so blessed. Bakit? Because then you start to realize na kailangan mo ang Panginoon. At di ka nagkakaproblema, hindi mo maiisip kailangan mo si Lord. Feeling mo lahat kaya mo. Pag hindi ka nagkakaproblema, feeling mo lahat kaya mong puntahan, lahat kaya mong gawin. Feeling mo ang galing mo. Feeling mo dahil sa'yo. And if you ever have problems right now, ang sabi ko nga, hanggat mas malaki yung problema mo, you are blessed.
yung pinagdadaanan mo, mas blessed ka. You were in a position para maintindihan mo na hindi mo kakayanin mag-isa. Like the disciples, doon sa bagyo, sobrang lakas ng bagyo, expert sila, alam nila gagawin nila. Ang problema, sobrang lakas ng bagyo na yon. And what they did, pumunta sila kay Jesus Christ. And that's what you have to do right now. Yun po ang kailangan mong gawin. You have to go to Jesus Christ. You have to admit, Lord, hindi ko na to kaya. You have to admit, in humility, humble yourselves, aminin mo na kailangan mo siya. Aminin mo na, Lord, I'm so tired. Aminin natin yon. Kaya lang minsan ang hirap aminin nun kasi as tao, we have this pride na kapag ginawa ko yon, mawawala yung pagkalalaki ko. Na kapag ginawa ko yon, mawawala yung mga pinaghirapan ko. Pag ginawa ko yon, magmumukha akong talunan. No! When you actually accept the Lord Jesus Christ, then you become victorious. When you start to accept the Lord Jesus Christ in your life, dun ka lang talaga nanalo. All the things that you have achieved without Him, hindi ka panalo dun. Those are the lies of the enemy making you feel na nanalo ka. But in the end, you lost. Those are the lies of the enemy kasi nawalingan ng kalaban ng demonyo para paniwalain tayo na ang galing mo. Para paniwalain tayo na okay yung kalagayan mo, tuloy mo lang. His goal, alam mo yung goal ng kalaban is just to separate you from the Lord. Hindi mo lang makilala ang Panginoon. And now the Lord called you here, dito sa rooftop ng Robinson's Galleria, dito sa San Pedro. Tinawag ka ng Panginoon dito for you to really understand that you have to surrender your life to Him. And when I say surrender, give it all to Him. Can you give it all to Him? Kaya mo ba ibigay kay Lord ang lahat ng iniisip mo? Kaya mo ba ibigay kay Lord lahat ng iniisip mo? Pagdating sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa negosyo mo, future mo, kaya mo ba ipagkatiwala kay Lord? Because if kaya mo ipagkatiwala kay Lord, then you will immediately receive the peace. Amen. You will immediately receive the gift na gusto ibigay sa iyo ni Lord. Sabi niya, come to me and I will give you rest. Pangako niya yun eh. That's why you are restless, kaya pagod na pagod ka kasi ayaw mong sumuko sa Panginoon. Amen. Pinipilit mo yung diskarte mo. And that was me. Ako po yun, years ago. Kaya ako po nasasabi sa inyo ngayon kasi I experienced the kind of transformation. Ganun pala kapag nabuhay ka para sa Panginoon. And I pray na ma-experience yun ng bawat isa. I'm telling you, if ma-experience mo at mabuhay ka para kay Lord, hindi ka nababalik sa dati mong buhay. Hindi mo magugustuhan yan. Kinaalagyan mo ngayon. Because a relationship with God is actually the life that you deserve. Not all the money, not all the possessions, not all the things of this world. It's the relationship with God. Doon po tayo mag-focus. When Jesus was still some distance away, the man saw Him, ran to meet Him, and bowed before Him. Etong possessed man, etong sinapian ng demonyo, lumapit kay Jesus. Why are you interfering with me, Jesus, Son of the Most High God? In the name of God, I beg you, don't torture me. Lumapit siya. Anong ginagawa mo dito? Anong pakialam mo sa akin? Nagmakaawa siya, lumuhod siya. Don't torture me. Then Jesus demanded, what is your name? Ang sagot ng demonyo, my name is Legion. Because there are many of us inside this man. And there are many demons that's lurking around. And they are at work buong mundo. Nagtatrabaho sila sa buong mundo, sa Pilipinas, dito sa San Pedro, dito sa building na to. They are waiting for you after this event. They are waiting for you if you will truly accept Jesus Christ tonight. They are waiting for your decision kung totoo ba yung sinabi mo o umiyak ka lang dahil naging emotional ka lang. Because crying is different from surrendering. When you surrender, you give your life to God. And there are different types of demons. And the Bible teaches us, tinuturo po sa atin ng Bible, ng Word of God, na totoo ang demonyo. And anyone who does not belong to God, medyo masakit lang po pakinggan, belongs to Satan. Straight to the point. No sugarcoating. There are only two kingdoms. The kingdom of God and the kingdom of Satan. So nasaan tayo doon? Now,
We have to understand that one. Para maintindihan natin, ba't kailangan natin ng Panginoon? Kasi baka akala natin okay tayo. Baka akala natin wala naman akong ginagawang masama. No. For as long as you're not working for the Lord, for as long as hindi ka nabubuhay para sa Panginoon, nothing is okay. Wala pong okay doon. Ang okay lang is ang tamang relasyon sa Panginoon. And then we will understand how to live our lives na naaayon sa kalooban niya. Then the evil spirits beg him again and again not to send them to some distant place. Nagmakaawa sila tuloy-tuloy. There happened to be a large herd of pigs. Maaring narinig yun na tong story na to. May mga baboy feeding on the hillside nearby. Sabi ng mga demonyo, send us to those pigs. Doon mo kami dalhin sa mga baboy. The spirits begged, let us enter them. So Jesus gave them permission. The evil spirits came out of the man. Umalis sila doon sa lalaki. And entered the pigs. And the entire herd of about 2,000 pigs. 2,000 baboy. Sabi nila, dyan mo na lang kami dalhin. And gusto ko pong sabihin sa inyo ngayon, na even the devil, demons, they don't want to spend their lives in hell. Ganon kasama, ganon nakakakilabot ang impyerno. Na kahit sila ayaw nila doon. Na kahit sila mas gusto nila lang doon sa mga pigs. And now Jesus was about to heal the place. Kaya lang nung nalaman ng mga tao, matatapos na po tayo. Nung nalaman ng mga tao na namatay yung mga pigs, yun yung negosyo nila, yun yung pinagkakakitaan nila. Instead na tanggapin nila si Jesus Christ, mas tinig na nila yung nawalan tayo ng trabaho. At nagmakaawa rin sila na, Jesus, umalis ka dito sa lugar namin. Bakit? Because they fear the unknown. Natatakot sila dun sa hindi nila maintindihan. And like you right now, you might be afraid of the things that you might not understand. You might be afraid na kapag dumating si Jesus sa buhay mo, baka marami siyang patanggal sa'yo. Well, that's true. Pero, guys, tonight, I pray that everybody, pumunta po tayo dito para makilala talaga ang Panginoon. Hindi para makipagkantahan lang, taas yung kamay, pumikit at umiyak. At pag-uwi, we still have the same lives. I pray na pag umalis po kayo ng building na to, there will be a transformation. You starting to belong to Jesus Christ. You starting to live for our Lord and Savior, Jesus Christ. Because one day, at the judgment, whether you like it or not, every knee will bow, every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. At wala kang magagawa doon. One day, you will admit that you are the Lord. Kaya lang, ngayong gabi na to, what is going to be your decision? So doon ka po tatapusin, and I pray na naiintindihan po lang lahat ang mensahe ng Panginoon. Praise the Lord po.